'Di ba kahapon nabisto na nagsisinungaling itong si Libiste? Yung reaction niya today, medyo ano, medyo nag-iiba na, oo. May parang merong pagbabanta na nagaganap. Binabantaan ni, Libiste si, Secretary Vince Dizon. May pagbabanta mga kababayan, Kapag daw hindi umamin, may mga gagawin daw siya. Aminin ang alin? 'Di ba? Aminin kasi ang alin, my goodness. Oo. Ano 'yun? Mhm. But anyway, daanan lang natin sandali. At saka itong nabasa ko sa Abante. May nabasa kasi ako sa Abante, guys. Oo, I'm sure nabalitaan niyo na rin 'to sa mga ibang content creator. Pero kasi, kanina lang may nag-send sa'kin at ang sabi niya, "Coach, ano masasabi mo dito?" Sinong hula ko daw dito? Sabi, "Nipo baby, nahuling nangopya, pina-exit sa US University." Ay, agoy. Nipo baby daw. Although blind item 'to, guys. So ano, hindi natin alam kung anong nangyari dito, anong katotohanan nito. Mm. Sabi, Sino? The who? Sino raw itong anak ng politiko na napilitang mag-quit sa pag-aaral sa Estados Unidos matapos mabistong nangongopya? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, ipinasok daw sa Ivy League. Wow, Ivy League, madaming cash. Dami-daming pera. Bilyonary siguro to. Ipinasok daw sa Ivy League ang anak ng politiko upang matuto ito at sundan ang yapak ng kanyang magulang sa politika. Subalit agad na kaladkad sa eskandalo itong si Nipo Baby matapos akusahan ng plagiarism at iba pang uri ng pandaraya sa pag-aaral. Uy, plagiarism, guys. Huwag kayong napakalaking kasalanan yan sa university. Ikaka-kick out mo talaga yan. Yung nangopya ka ng gawa ng iba, tapos ipinasa mo na, ipinapakita mo na parang sayo. Kasi yung nagsisinungaling ka, ipapakita mo, "Sir, ito po ang gawa ko." Tapos makikita ni professor, "Uy, wait, parang nabasa ko na to sa ibang tao." Ganun. Oo. Napilitang umalis. Napilitang umalis sa university itong ating bida upang hindi na gumulong ang formal proceedings laban sa kanya. Uy! So, hindi niya pinaglaban yung kanyang pag-aaral. Dahil nabisto, ang sinabi na lang ng kanyang, politiko ba? Politiko? Magulang sa politika daw no? Magulang sa politika. Ang ginawa na lang ng mga magulang niyang politiko, pinag-drop out na lang. Uwi ka na lang. Drop out ka na lang, wag na. Para hindi na sila mag-file ng complaint laban sa'yo. Mas nakakahiya pag ganun. Mas nakakahiya yun. Wag na. Umalis na lang tayo ng kusa. Sabi ng ilang marites, hindi lang ito ang unang pagkakataon na nahuli si Nipo Baby dahil may record na pala ito ng pandaraya noong nag-aaral pa lamang ng secondary education sa bigating international school sa bansa. Pero dahil sa impluensya ng kanyang magulang, hindi nakasuhan itong ating bida. Ay, Nipo Baby nga. Nipo Baby nga. Ano bang gatas na ito? Ano kaya gatas na itong Nipo Baby na to? Mukhang 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 sapat sa gatas, kulang sa palo. Ay, grabe kayo. Ba't ng promil? Kawawa naman si Wyatt.
Kawawa naman si Wyatt kasi Promil, wag naman. Hindi naman kasalanan ni Promil 'yan. Baka nga sagana siya sa gatas, kulang sa palo. Upang mabura ang masamang nakaraan ng anak, pinagnegosyo ng magulang si Nepo Baby at itinuring na local version umano nina Mark Zuckerberg at Steve Jobs na college dropout pero nag-excel sa kanilang vision. Pintahan nyo na. Ang Nepo Baby ay isa na ngayong politiko at ang initials nito ay kapareho ang letra. Hindi ko gets yung huling sentence. Ano yung initials nito ay kapareho ng letra? Parehong either AA, BB, CC, ganun ba? Yung ibig sabihin nun? AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, M. Yung ba ibig sabihin nun? Ha? Yung initials niya ay magkakapareho ng letra. Oo. Oo. Ako, JAP. Ako. So, hindi magkakapareho yung initials ng pangalan. Si Pulong. Ano ba ang totoong Pulong. Zimmerman yun eh. ZD. Di ba? Ano ba yung niya? Paulo, di ba? PZD. Oo, PZD. Ano ba yung isa? Naku! Wait! Ako lang naman, mga kababayan. Hindi ko naman sinasabi na si Nepo Baby ano ba yan? Leandro Lebiste ba yan? Leandro Legarda Lebiste? LL Cool J. Hindi. Alam nyo mga kababayan, ako hindi ko sinasabing siya to kasi syempre blind item to. Hindi naman natin sinasabi na si Leandro Lebiste yan. Pero nakakatawa lang kasi, eto balikan natin ang timeline. Legarda's son drops out of college and he's not regretting it, sabi ng balita. Si politiko rin yan, kapatid ni Abante yan eh. Si politiko. 2015, sabi. Senator Loren Legarda pala. Senator Loren Legarda's son with former Batangas Governor Antonio Leviste gave up his studies at the prestigious Yale University. Oy! Yale University. Ivy League. Di ba? Baka nagkataon lang. Baka naman nagkataon lang. Oo, baka naman nagkataon lang, guys. Oo. Now, 21 years old, Leandro Leviste is a happy college dropout with no plans of going back to school. I'm not interested in going back to school. The founder and president of Solar... Naging negosyante at 21 years old. Naging businessman. Wait. Ano daw? Anong sabi dito? Oo. Pinagnegosyo ng magulang si Nepo Baby. Oo. Pagkatapos pauwiin ng Pilipinas. Oo. The founder and president of Solar Philippines. Oo. Sabi, Leviste became interested in the solar business when he saw his stocks in Solar City, America's largest solar energy provider, double to $50 from $25. He bought it 2 years ago. Okay. This all started when I started investing my savings. Savings niya? $25 ang savings niya? Hindi ako niniwala. Anak ka ni Leviste.
$25. Hindi ako niniwala dyan. Kalokohan yan. Into solar stocks in the US and I saw the prices started going up. I thought I can do this in the Philippines. Oo. Diba? May vision daw siya. I thought I can do this in the Philippines. Oh, di ba? Para nga naman siyang Mark Zuckerberg or Steve Jobs na college dropout. Oo. Yun yung branding niya eh. Ayan oh. Oh, yun yung branding niya. 'Di ba? So, I mean, hindi kasalanan niya kung bakit kino-connect sa kanya. Yun yung branding niya. By the way, baka coincidental lang to. Oo, yung mga pagkakapareho dito sa kinuwento ni Mang Teban at saka itong kwento ng pag-aaral ni Leandro Leviste. Baka lang naman, hindi naman tayo sure yun. Oo, blind item nga. It could be anyone. Malay nyo, ako pala yun. Laret Lolido. LL. Malay nyo, ako pala yun, di ba? Hindi nyo alam. But anyway, let's play the devil's advocate. Kunyari lang naman. Kunyari lang. Oo. Kunyari lang, ha? Kunyari lang. Hindi ko naman sinasabi na si Leandro Leviste yun. What if si Leandro Leviste? Kung totoo na si Leandro Leviste ito, tapos natanggal siya dahil sa plagiarism or pandaraya. Ano kaya ang epekto niyan dito sa Cabral Files? Ano kaya epekto niyan sa Cabral Files? Katiwa-tiwala ba siyang paniwalaan tungkol sa kanyang mga quote-unquote expose tungkol sa Cabral Files? Naalala niyo ito yung balita kahapon sa press con ni Leandro Leviste, sinabi niya, magmumukhang tanga si Yusek Claire Castro dahil sa kanyang mga sinabi tungkol sa Cabral Files dahil ito ay legit, sabi ni Leandro Leviste. Sabi niya, just to wrap up on the Cabral DPWH documents, like I said, Yusek Claire Castro will make a fool of herself after she confirms the authenticity of the documents with Secretary Vince and many other people. May problema. Nagka-problema etong si Leandro Leviste. Nagka-problema siya doon sa kanyang sinabi na make a fool of herself. Oo. Kasi, nagsalita ngayon tong si Vince Dizon, ang sabi niya, I have not authenticated the so-called Cabral Files. Atla siya. Oo. Sino ngayon na nagmukhang tanga? Who made a fool of himself? Who made a bloody fool of himself? Bloody hell. Hindi siya ngayon na mukhang tanga. Panoorin natin mga kababayan yung sinabi ni Secretary Vince Dizon kasi napaka-importante nun eh. Oo. Ano ba yun? Ito yung sinabi ni Secretary Vince. Ayan. Naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, wala pa siyang ino-authenticate na files o dokumento mula kay Leviste. For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Dahil hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So,
paano ko ma-authenticate yun? Setyembre raw na magpunta si Leviste sa tanggapan ni Cabral. Tumawag daw si Cabral kay Dizon para sabihing hinihingi ni Leviste ang mga dokumento kaugnay sa alokasyon ng mga distrito. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Ang sabi sa akin ni Yusek Cabral ay nagpilit siyang use sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff ni Yusek Cabral. Ngayon, mga kababayan, mukhang hindi lang kwento-kwento yung nag-viral na balita na si Leandro Leviste ay puwersahang kinuha ang mga dokumento kay Yusek Cabral. At mga kababayan, wait, kasi may balita rin kasi na ang sabi, wait lang kasi pati to si politiko, meron siyang isang balita na sinabi na pizza lang daw ang dinala, wala raw dinalang papel si Leandro Leviste. Nung kinontent natin to, mga kababayan, ito, pizza not paper, security log contradicts Leandro Leviste's claim on Cabral files. Nung kinontent natin to, nung December 22, bago magpasko, mga kababayan, sinabi na ho natin doon na pwede namang hindi maglabas ng papel. Paano kung USB? Or paano kung persahang pina-email sa kanyang email address ang mga dokumento? Wala kang makikitang papel. Wala kang makikitang papel. Anyway, balikan natin to. Ang sabi, Kong Leandro Leviste forcefully took papers from Yusek Cabral's office. Totoo po ito, nangyari mismo sa opisina ni Yusek Cabral gabi bago ang hearing. Ayon sa kwento, pumasok si Kong Leandro Leviste at agresibong inagaw mga papeles mula sa kamay ni Yusek Cabral. Dahil sa biglaan at marahas na pagkuha, nahiwa pa raw ng papel ang daliri ni Yusek Cabral. Kaya noong sumunod na araw sa hearing, mapapansin nyo nakabenda ang kanyang daliri, hindi dahil sa simpleng aksidente, kundi dahil mismo sa insidente sa loob ng kanyang sariling opisina. Nakakagulat at nakakaalarma na ganito ang ugali ng isang halal na opisyal, pumapasok sa opisina ng isang undersecretary at pilit inaagaw ang dokumento to the point na nasaktan pa ang opisyal. So, practically, kinonfirm na ni Sec Vince yung nangyari. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Ang sabi sa akin ni Yusek Cabral ay nagpilit siyang i-use sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff ni Yusek Cabral. Ngayon, mga kababayan, eto yung nakakatawa. Ang dinala daw, siguro dahil doon sa mga nangyari, nagpa-pizza daw bigla, nagpa-pizza party, ito si Leandro Leviste. Siguro para hindi na mapansin o hindi na magsalita yung mga taong naka-witness. Ang sabi, when Congressman entered the office, Yusek Cabral as well as when they came out, the guard did not notice that Congressman was carrying anything. What the security personnel did note was one of the Vice's companions arrived on the same floor at around 5:30 p.m. carrying 6 boxes of pizza. Ibig sabihin, mga kababayan, simula 4:25 hanggang 5:30 p.m., posibleng nangyari yung pang-aagaw ng papel. Tapos, para pakalmahin ng lahat, bumili si Leviste ng pizza para sa lahat ng nandun. After leaving Cabral's office, Leviste, 5:30, umalis daw siya. Leviste proceeded to a nearby programming office where he stayed for about 20 minutes. Dito ngayon papasok yung sinabi ni Sec Vince Dizon, nagpilit siyang i-use sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff ni Yusek Cabral.
When he later exited the area, guards observed him carrying 3 or 4 pieces of paper, though the report said the guard did not inquire further as the congressman appeared to be in a hurry. Nagmamadali na. Siguro nakuha na niya kasi yung files. Kaya nagmamadali na siyang umalis. Hmm. Tapos, yung suhol niya na pizza, yun yung pinamigay. 2 binigay sa gwardya, tapos yung iba binigay sa mga empleyado, yung iba dala ng bodyguard ni Lebiste, tapos yung isa kinuha ng driver ni Cabral. Hmm. So now it makes sense. So totoo pala yung kwento. Totoo yung chismis. Ang kapalit netong forcefully taking papers ay 6 na box ng pizza. Hmm. Sira ulo pala to si Lebiste, ano? Kaya pala ang weird nung connection. Ang weird nung connection, guys, mga kotsero. Isipin nyo, si Lebiste, naging congressman lang siya 2025. Ang tikas ng mukha niya para pumunta mismo sa opisina ng isang DPWH undersecretary. Masyado siya matapang. Di ba? Tingnan nyo, tapos nagtanong pa, may tinanong pa yung reporter dito sa sinabi ni Sec Dizon. Oh. Hindi raw alam ni Dizon kung anong nakuhang dokumento ni Leviste. Was he throwing his weight around? Parang ganyan? Parang pinipilit niya yung mga staff? Yes, that was the impression I got. See? Was he throwing his weight around? Ibig sabihin, nag-aangas ba siya doon sa Tagalog? Oh, dalhin mo to dyan. Pupunta ako sa kabilang office. O, saksak mo yung USB dyan. I-save mo lahat dyan sa USB, lahat ng files. Ano ka? Yakuza? Mafia ka, mafia? Ano ba itong mga Gen Z na congressmen na to? Wala man lang kayong konting wala man lang kayong konting dignidad. Hindi nyo ba lang binigyan ng respeto yung opisina ng USEC? You just barged in there and then demanded for documents? What the F are you thinking? Tapos ngayon, mga kababayan, pinagbabantaan niya ngayon si Sec Beans. So sinabi na nga na hindi raw niya ma-authenticate kasi hindi raw niya alam yung ano yung hawak ni congressman. Ano sabi niya? Nasaan na ang Vince Dizon ng September na tumawag kay Yusek Cabral para ipabigay sa akin ang mga files in the spirit of transparency? Kung hindi aamin si Sec Vince na pinibigay niya sa akin ang authentic na files na ito, na pipilitan akong pangalanan ang mga taong kumausap sa akin upang huwag itong ilabas, na maaari sila rin ang pumipigil kay Sec Vince na kumpirmahin ang authenticity ng mga files. Ang dami mong kinukuda, boy. Magsalita ka na lang. Sabihin mo na lang lahat. Alam nyo, mga kababayan, at this point, etong si Lebiste, sinunog na niya ang political capital na meron siya. Malamang sa malamang ngayon, pinapagalitan na ng nanay niya to. Malamang at this point, pinapagalitan na siya ng nanay niya. Alam niyo ba, nakakatawa? Meron pang isang comment merong isang balita na ang sinabi niya, I have never shared this document with anyone. Sabi ni Lebiste. Wait lang Meron pa siyang ganung comment. Never shared daw. He has never shared a document to anyone. Sabi niya. Ano ba yun?
Wait, Ito. Kahapon lang din to eh. Ibang news outfit lang. Tignan nyo tignan yung sabi ni Leviste. Ano may topak tong batang to? Promise. Ang sabi nyo, by the way, I would like to confirm that I have not yet shared the files with anyone. Anong not yet shared the files with anyone? Pinost mo na nga sa social media mo. Diba? Kaya pala magkasundo sila ni Barsaga. Pareho pala sila ni Po Baby. Mas mukha lang mas mukha lang mas mukha lang siguro siyang malinis. Mukhang malinis pero maitim ang budhi. Pare-pareho lang pala sila. Pare-pareho lang sila. Mga entitled Nipo babies. Ito nga yung dalawang. Imagine. Pinagbantaan niya sekretary ng DBWH. Wala pa nga siya napapatunayan nagbabanta na siya ngayon. May saltik tong batang to. Oo. Ibang tama, men. Pasensya na ganito ba resulta ng kakapromil? Paumanhin na lang sa Wyatt. Oo. Nagtatawa na lang tayo dito. Kayo kasi kinuha yung model ng bata eh. Ginawa yung promil kid. Yan tuloy, nadadamay kayo sa kalokohan niya. Diba? Oo. Alam niyo pinaka nakakatawa, yung crocodile tears niya kahapon. Yung crocodile tears niya kahapon. As in laugh trip. Alam niyo kung bakit? Pilit na pilit kasi. Sobrang pilit. As in, pilit na pilit. As in, pilit na pilit. Ngayon, busy siya na mag-divert ng issue. Oo. Kinausap daw siya ni Swansing para dagdagan yung kanyang budget ng 150 million. Tapos ngayon, gustong paimbestigahan si Redon. Bakit? Kasi napahiya ka na? Kailangan mo ng diversion? Hindi mo kailangan ng diversion. Oo, Leandro Leviste, ang kailangan mong gawin, magpa-check up. Pa-check up ka, oo. Pa-check up ka. Baka may you may have a screw loose here and there. Oo, di ba? Pa-check up ka muna bago ka mag-demand na tawag dito. Bago ka mag-demand ng investigasyon sa iba. Siguruhin mo muna sa amin na na ikaw ay nasa matinong pag-iisip. Anyway, pinipiga ang mga mata. Pag gumaganon siya kahapon, no? Kapag may nangyari sa aking distrito. Alam niyo yan, di ba yung pag yung kapag sobrang iyak, humahagok ng hinga. Gumaganon. Pag may nangyari sa aking distrito. Pumipiga ng luha. Nakmantipaklod mo si Congressman Leviste. Ganon. Huwag mo na kami bigyan ng performance. Diba? Magtrabaho ka na lang. Gawin mo na maayos sa pagiging congressman mo. Oo, hindi yung pinapabayaan mo yung sarili mo. Magmukhang tanga para sa mga Duterte. Ano ba naman yan? Well, promil kid kasi. Okay, so mga kababayan, magkita-kita po tayo sa ating susunod na live stream. 1:00 na po na madaling araw sa Pilipinas. God bless you and see you in our next live stream, guys. Bye! Ganun. Natin
gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?